video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa balik ginhawa loan moratorium through refund ng GSIS. Ayan. So sa ngayon nga mga kamaestro, ito pa rin ang pinakasikat na usapin ano po mga kamaestro, especially po sa atin sa DepEd. Kasi alam naman natin talagang majority po ng mga members ng GSIS syempre nanggagaling po sa Department of Education. Syempre tayo naman ay mandatory talaga na nagme-member diyan. Ayan. So kung ilan po ang population ng DepEd, yun din po syempre yung members ng DepEd sa GSIS. So syempre mahigit na tayong 1,000,000. Ayan. So talagang ito po yung pinagkakaguluhan ngayon ng mga kamaestro natin. Ano po mga kamaestro, yung balik ginhawa loan moratorium through refund na ito. Ayan. So kahapon po ay gumawa na tayo ng video actually patungkol dito. Ano, na i-content na natin ito yung tungkol sa mga issues in concern ano po dito sa application po para sa balik ginhawa. And actually napakarami po nag-comment doon. Pasensya na kayo no, yung mga nag-comment po kagabi. Hindi ko na po nare-reply isa-isa kasi minsan po kasi parang naano yung yung account natin. Ano mo nag-error siguro pagka marami nang kino-comment or marami nang kino-comment na sa comment section po yung main account natin sa YouTube para nag-error siya ano po. Kaya talagang hindi ko makagawang ma-reply isa-isa yung mga nako-comment po sa post natin sa YouTube. Ayan, kasi minsan parang nare-restrict, ano, parang ganun yung term doon, nare-restrict po yung account. Hindi po ako makapag-comment lalo na pag ang gamit ko po ay cellphone, nag-error siya. Ayan, kaya ang ginagawa ko nagre-react na lang po ako, nag-hard react na lang ako dun sa mga comment po sa mga post natin na YouTube videos. Ayan, so yung video natin patungkol dito sa mga issues in concern, marami po nag-comment doon, parang nasa 50 na yata yung mga nag-comment doon na heart react ako naman. Ibig sabihin, nabasa ko po yung mga comment niyo. Ayan, so nakakalungkot ko rin, no? Nakakalungkot pa rin dahil talagang parang hindi po masyado napaghandaan. No? Siguro yun yung term na gagamitin natin. Ano po, hindi masyado napaghandaan ng GSIS yung dami ng mga applicants ano po para dito sa balik ginhawa kasi parang nagkaroon sila ng nagkaroon ng mga technicalities, ano po, mga errors. And I don't know kung saan yung fault noon, pero sa tingin ko isa po yun sa reason ano siguro hindi napaghandaan nila no. Tingin ko sa system din ng GSIS. Ayan, isa siguro sa mga reason po yun ano kung bakit marami mga mali, marami mga naging issues ano po dito sa balik ginhawa. Ayan, so isa-isahin po natin yan later on. Ayan, so kayo po no kung may mga na-encounter din po kayo ng mga issues pa na nawala dito sa mga babanggitin natin ay pwede nyo po siyang i-comment dyan sa comment section para sa next upload po natin ay maisasama po natin ano po mga kamaestro. Ayan, unahin po natin itong isa. Ayan, wala po to kahapon sa naisama ko sa content natin kahapon. Hindi ko po to naisama. Ayan, so ito po ay galing din sa isa sa subscriber po natin. Nag-comment po siya sa post natin sa YouTube. Sabi niya, April 1 siya nag-apply pero hanggang ngayon ay wala pa. Ayan, so pasensya nyo na mali pala yung spelling ng ngayon. Ayan, typo error lang po ano. So, syempre, nagmamadali na tayo paggawa ng video kanina. Ayan, so ngayon, ano po. So April 1 daw siya nag-apply pero hanggang ngayon ay wala pa yung kanyang refund. Ano po? Kumbaga sa approve na pero hindi pa nakikredit sa kanyang ATM yung kanyang refund. So sabi naman ng GSIS ay 3 working days. So kung 3 working days sa pagbabasihan, kumbaga papasok na papasok na sa 3 working days hanggang kahapon ano po kasi ngayon ay holiday so wala namang opisina. Ayan, so kung na-approve ka noong April 1, so ibig sabihin April 1, so last week 'yon ng Miyerkules. So yung working days kasi natin ay Lunes nitong week na to. So Lunes, Martes, Miyerkules. So dapat meron na kung pero kung nag-apply ka kasi ng April 2, 3, 4, syempre wala po kasing pasok 'yon. So yung mga nag-apply po ng April 2, 3, 4, malamang ma-approve po 'yon is Monday na. So kung Monday ka na-approve, so magbibilang ka ng 3 working days. So dapat kung masusunod po yung 3 working days, papasok dapat yan bukas. Ano po mga kamaestro, dapat bukas yan papasok. Ayan, so yun po yung ni ma'am, yun po yung concern ni ma'am. April 1 pa daw siya nag-apply, pero ngayon ay hindi pa pumapasok sa kanyang ATM. So samantalang yung iba, actually yung iba nabasa po natin, may mga nabasa tayo, mga nag-comment sa post natin na Lunes lang sila nag-apply pero meron na sila ngayon. Ano po? So hindi para pareho, ano po mga kamaestro. Kung baga papasok lang doon 2 working days lang kasi Lunes nag-apply pero pumasok na kahapon. 'Di ba? So yung iba naman April 1 ang apply pero pumasok na rin kahapon. Kaya siguro medyo natatakot na si ma'am kasi April 1 pero
hanggang ngayon ay wala pa. So, antayin po natin ma'am, ano po, yung nag-comment po sa atin or sa iba pang may mga concern na ganito, yung may mga ganitong problema na April 1 din nag-apply at na-approve. So, antayin po natin hanggang Friday. Ano po, pag wala pa rin hanggang Friday, siguro may suggest ko dyan, pwede na po kayo mag-email sa GSIS, ano po, para ma-follow up po ninyo yung tungkol sa inyo pong application sa balik ginhawa. Alright? Next, ito, pangalawa. Ngayon lang din natin ito naisama, kahapon ay wala pa po ito. Hindi ko to naisama sa video natin kahapon. Approved sa dalawang loans pero isa lang credited sa ATM. So yun po yung concern ng isa sa subscriber po natin, no. Kunyari nag-apply siya ng in-apply niya ay emergency loan, ano po mga kamaestro, saka yung MPL. Ayan. So kumbaga ang pumasok lang ay isa. Pero doon sa GSI stats niya is pareho approve, ano po. Approve yung kanyang dalawang loan or yung iba nga nababasa ko tatlo eh. Approve yung tatlong loan pero ang nakredit lang sa ATM is isang loan lang. So yan po yung concern ng ilan sa mga kamaestro po natin diyan. And siguro kung may nanonood ngayon na may ganitong problema, ayan, pwede nyo rin pong i-comment dyan sa comment section po natin. Alright, so isa po yan, no? Madalas po nagiging problema yan. Ano po, approve kayo, parang hindi nakatali. Ano po, hindi nakatali sa GSI stats, saka yung na-credit mismo sa inyong mga ATM. Alright, so pag mga ganitong problema, I suggest, yun na po, mag-email kayo sa GSIS or kung may time po kayo, pwede po kayong pumunta mismo sa GSIS. Mga GSIS branches na malapit po sa inyo para makausap nyo po sila ng personal kasi pag sa page lang po kayo nag-contact talagang hindi naman sila agad-agad sasagot. Ano po, wala yatang masyadong admin po ang GSIS. Ayan, hindi sila basta-basta nagre-reply. Ano po, so I suggest para mas maliwanagan din kayo, punta na kayo mismo sa GSIS branches or branch na malapit po sa inyo. Pangatlo, ayan, tama ang amount sa GSIS touch na na-approve pero kulang ang credited sa ATM. Ayan, so ito naman, ang concern naman po dito is approve naman yung loan, tama naman yung nasa GSIS touch. Yun nga lang, yung pumasok sa ATM ay kulang. Ayun, yun po yung naging problema. So I know marami rin dyan may mga case na ganito. Pwede rin po kayo mag-comment dyan sa comment section po natin. For example, ang approved sa inyong GSIS touch is 5,000 kasi yun naman talaga yung amortization mo sa, kunyari, sa emergency loan mo, 5,000. Pero yung pumasok sa inyong ATM is nasa 4,000 lang. Parang ganon ang nangyari. Ano po, so magkaiba, hindi nagtatali din. Ayan, so yun po ang gawin natin. Pwede rin po kayong mag-email or pumunta mismo sa mga GSIS branch na malapit po sa inyo. Ayan, kasi hindi naman posibleng dahil sa interest. Ano po, dahil nilinaw naman ng GSIS yan na ito po ay walang interest, walang mga hidden charges. Ito pong ating loan moratorium via refund. So dapat po malinis po yan. Dapat kung magkano yung monthly amortization mo, dapat yun din po yung matatanggap natin na refund. Ano po, kasi yun naman ang babayaran mo at the end of the day, yun ang babayaran mo yung amount na yun. Alright, ito naman yung number 4, hindi ko na ito masyado papahabain kasi na-discuss ko na po ito kahapon sa isang video po natin. Ayan, kung hindi nyo pa po napapanood yon, so ito po, kadalasan sa naging problema din, qualified sa 3 months refund pero 1 or 2 months lang ang na-credit. Ayan, ibig sabihin, magkasano, wala naman siya mga arrears, talagang updated naman yung remittance, ayan. Kumbaga, good to go na kumbaga, walang problema, malinis na malinis yung kanyang account, wala siyang reload, pero ang na-credit lang is 1 or 2 months. So, yun po. So, same din. So, GSIS lang din po makakasagot po niyan. At mahirap din po ito kasi ang kinakatakot nga dyan ng mga kamestro natin, baka pagdating ng araw, ang na-credit sa iyo ay 1 buwan lang, pero ang babayaran mo is 3 buwan. So, mas mahirap yun. Ano po mga kamaestro? Paano pala kung malaki yung monthly amortization mo, di ba? So, mas mahirap. Alright? Next po ito, maraming in-apply na loan refund pero di napasama ang iba. Ayan. So, same may kaugnayan to sa number 4. So, kumbaga sa qualified ka sa lahat ng loan refund. Ayan. Qualified ka lahat doon. Pero ang napasama lang ay iisa or dadalawa lang. Ano po mga kamaestro? So, problema din po yan. Kasi baka pagdating ng oras, kayo po ay singilin din ng GSIS. Ayan, so, mas maganda po dyan, as early as possible, ay ma-inform nyo na sila. Malinaw nyo na po yan sa GSIS. Ayan. Next, ito, alanganin sa 1 buwan ang na-refund. Ayan, so, kung baka kulang ng 1 buwan yung na-refund. Ayan, alanganin yung amount. Ayan, kunyari, 3,000 yung buwan ng kaltas sa'yo ng GSIS, pero ang na-refund mo lang ay 2,000, 1,500, mga ganon. So, marami rin po tayong case na nakitang ganyan. Okay?
Next is itong number 7. Ayan, ewan ko lang ngayon kung meron pang problema kasi kahapon talaga siguro may problema yung system ng GSIS Touch app. Ayan, ewan ko lang ngayon kung meron pang naka-experience ng ganito. Ayan, na hindi ma-open yung apps, nag-error. So, comment lang po kayo dyan, no? If ever meron pa kayong naka-encounter ng ganitong problema. Alright, so yun po, no? Yun po yung madalas or tingin ko kung hindi man lahat, majority po ng mga problema natin sa pag-apply sa Balikinhawa ay nasabi na natin, naisama ko na rito sa video. Ngayon, kung meron pa rin kayong issues na wala pa dito sa nabanggit po natin ng mga problema, pwede nyo rin pong i-comment dyan sa ating comment section. Ano po? So, yun lang po ang may advice ko mga kamaestro. Kasi nga, ang makakasagot talaga niyan is dapat ay galing mismo po sa GSIS. Ano po? Kami naman mga vloggers, kami mga teacher vlogger. So, ang role lang naman po natin dito is maiparating sa kanila via this platform, via YouTube. At baka may mga nanonood sa atin na from GSIS mismo. Ayan, yun lang po yung magiging role namin dito. So, ang may advice ko po, ang may advice po dyan ni El Maestro ay kontakin nyo na po ng mas maaga ang GSIS, lalo pat hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin po silang sagot sa kanilang official Facebook page, wala silang mga paglilinaw. Ayan, so kung mayroon na sanang paglilinaw, mas maganda, po. Pero sa ngayon ay wala pa. No, wala pa rin po silang sagot. So para mawala po yung agam-agam po natin at yung magkaroon tayo ng problem in the future, pag nagbayaran na po dito sa ating refund, ay mas maganda po ay ma-email nyo na po sila or sabi ko nga, pinaka mas maganda ay pumunta na po kayo mismo sa GSIS branch. Total, tayo naman po ay nasa bakasyon. Samantalahin nyo na po yung bakasyon na ito, itong April, na mabisita nyo po yung GSIS para matanong nyo po ng personal yung patungkol po dito sa mga problema po na na-encounter po natin. Ano po, para pagdating naman ng araw ay hindi po tayo magkaroon ng mas malaki pang problema. Alright? So, yun po. Muli, comment lang po kayo dyan sa comment section po natin kung ano po yung mga naging karanasan nyo pa dito sa ating Balikinhawa Loan Moratorium refund na ito from GSIS. Alright? So, dito ko natatapusin ang ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad nito yung mga updates pa rin about sa GSIS and other benefits ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!